gusto ko masaya ako. Ano dito? Wala pa nga eh. Ay, totoo yan sa mga jolly. Jolly ako, pero ano na. Deep inside, maraming ano. Hugot. Siyempre, ano kasi. Kailangan din namin. Maraming struggles. Gusto ko, kahit ako, makita nilang ano, matapang ako. Kasi, broken. Nagsimula kasi broken family kami. So, parang ako yung breadwinner sa amin. Tapos yung mga kapatid ko, parang nakaasa lahat sa akin. Yung nanay ko, ano, gusto niya. Parang ako lang yung anak niya na, sabi niya, ano, mag-upload ka na. Sinasabi ko, ako lang ba yung anak mo? Sabi ko ganyan. Parang, hindi mo ako mahal kasi tinatapon mo ako sa malayo. Ganun. Naiyak na. Wala pa. Mga jolly lang. I feel you, don't worry. Tapos, yun na nga, Ganyan din. bali, ano, sa Pinas ako, napaka-workaholic ko. Dumating sa punto na dalawa yung trabaho ko. Trabaho sa umaga, trabaho sa gabi. Nag-waitress ako sa gabi. Siyempre, worldly yun eh. Worldly yun. Tapos, dumating sa point na, so, lasinggera ako, as in, gabi to yung inom ko. Tapos, na-aksidente ko. 1 year na, nitong February. Nung nag-start ako na aksidente, 1 month akong daw pinalakad. Sabi sa akin, siguro ni Lord, sabi niya, ayaw mo magpahinga. Sabi niya, magpahinga ka. Sabi niya, gano'n. Ay, ano ba yan? May Commercial. May hugot ah. Sabi niya, magpahinga ka. Pinka may ano. Masyadong sarili mo. Isang buwan na akong di pinalakad. Yung tuhod ko na yung buto, kumanon. Pero nung naglihis. pinatunan ko, wala namang ano. Tapos sabi niya, magpahinga ka, ganyan, bla bla bla. Masyadong yung pinapagod yung sarili mo. Yun yung inano sa akin na gano'n na, siguro kaya inano ako ni Lord na parang hinising niya ako na kahit anong gawin mong ano, kung hindi naman tama yung ginagawa mo, wala rin patutungan. Kasi yung money, kikita ka ngayong araw na to na malaki, tapos bukas wala na, nasa napunta. Kasi worldly nga eh. Sa umaga, maayos yung trabaho ko sa gabi. Sumasideline ako. Mag-waitress ako. Tapos, yun nga, kumikita ako ng pera. Malaki kumikita ko sa ano. Kaya lang, pag uwi ko sa bahay, lasing ako, ganyan. Lasing ako, puyat ako. Naging entertainer ka ba? Hindi. Waitress lang yun. Kumikita ka ng malaki. Siyempre, Hindi. tip nun. Tip nun. Ay, hindi sa company ba nang pupunta yung tip? Ay, hindi. Kanya-kanya tip yung Kanya-kanya yun. Basta tago. Isip nyo, basta gano'n na, hindi naman totally gano'n na ano, kasi iba-iba klase yan. So, pumasok ako doon, sabi ko, no, hindi ko nakita na masama yung trabaho na yun para sa iba. Kasi nasubukan ko. Yan para sa akin, sabi ko, hindi pala, dahil gano'n yung, parang pangit kasi, kung siyempre kayo isipin yung pangit kasi ganyan. Sabi ko, hindi pala dahil pumasok ko lang. Nasa tao lang pala yun, sa isip lang ng tao na mali. Pero, nasa sayo kasi yun kung gagawa ka ng mali. Lalaki mo ka nun? Hindi. May asawa ka na? May asawa na ako nun. Pero hindi niya alam. Oh. So, sobrang luwag niya sa akin. Yun. Nagagawa ko lahat ng gusto ko. Na yun din yung parang naging pangit. Kasi syempre may mga kilala kang iba na hindi mo rin masasabi. Ganyan na baka yung hindi nagagawa ng asawa may ibigay nung iba. Nandun na tayo sa punto na gano'n. Kasi, tapos, nung pumasok nga ako na yun, nagawa ko yung mga ganung bagay. Aksidente ko, in-invite ako ng tita ko sa Christian. Kasi birthday ko April. Tapos na-invite niya ako May. Parang, nag-church ako, tapos dinasal ko nung birthday ko na dapat ngayon taon, paalisin niya na ako. Pag-abroadin niya na ako, kasi kung hindi niya ako pag-abroadin ngayon, pag next year pa niya ako pinag-abroad ngayon, hindi ko na itutuloy. Parang inano ko siya, hinamon ko ba siya, parang gano'n eh, na 10 years ko kasi itong hinintay, simula nung pwede na akong mag-apply mag-abroad. Nag-apply na ako, legal, lahat in-applyan ko. Saudi, lahat, entertainer sa Japan, kumakantay, singer, mag-audition pa ako, lahat. Ginawa ko para, Pang-choir pa na ito. para ano, makapag-abroad. Kaya nung nagdasal ako, sabi ko, Lord, palisin na ako ngayon. Kasi kung hindi mo papalisin ngayon, sa next year pa, huwag na lang. Siguro, nakita niya na parang sinisira ko na yung buhay ko. Sinisira! Sinisira ako na. Kakapitin talaga. Sinisira ako na. Kasi wasted na ako. Kasi nakapunto na ano. Papayag ka na, gano'n. Hindi. Na pwede ka na. Alam niyo, pag nasa sitwasyon kayo na ano, parang ayaw niyo na mabuhay. Oh. Yung, Give once up na, sabi give mo sa up. sarili mo na,
pagod ka na. Tama na, ganun. Ayaw mo na. sa bagay na yan. Sabi mo sa sarili mo, gusto ko na maglaro. Nandun na ako sa punto na yun. Pero may anak kasi. Meron. Alam mo yung nabubuhay ako araw-araw na ito na lang palagi. Ayoko na, pagod na ako. Sabi ko, tama na, ganyan. Napapagod ako sa buhay ko. Kasi kahit gano'n mo ayos sa iyong buhay. Pa-video na. Sige, go. Yung kahit gano'n mo pala ayusin yung buhay mo, gawin mo lahat yung mga bagay na akala mo makakabuti sa'yo. Alam mo tama. Mali pa rin. Kasi hindi mo dapat pala planuhin yung buhay mo. Kasi yung buhay mo, alam mo Diyos ko para sa iyo. Amen. Kaya ito! Kasi totoo kasi yun na, kung pinlano mo daw yung buhay mo, kahit gaano mo daw ayusin yung buhay mo, kung Correct. hindi yun yung plano ni Lord para sa'yo, hindi yun matutupad. Hindi matutupad. Hindi yun matutupad. Mm. Nakakala mo tama na to, ito na yung para sa iyo kasi ginawa mo na yung ala mo makakabuti sa iyo pero hindi lalo kang mapapasama. Ganun yung nangyari. Kaya thank you Lord kasi nandito na ako. Amen. Tatama ko na yung mga pagkakamali ko. Tapos kailangan na safe. Kailangan na di ba sabi mo Pinas. sumama ka sa church? Oo. Tapos- Simula nung in-invite ako, lagi na ako nag-church hanggang makarating ako dito. Amen. Na parang Saan ka na-bautismo doon? Dito. Dito? Dito. Parang yun yung step. Doon ako na Step. doon ako Natamnan. Tinamnan na. First Tuwing nag-church ako doon weekly, lagi akong umiiyak doon sa church. Kasi parang yung sinasabi kasi doon sa priest, parang lahat sa akin patama. Ganun talaga. Tapos yung parang yun yung home ko na doon ako umiiyak. Doon na ilalim. Na, ba't ka umiiyak kasi? Parang, ba't ka naiiyak? Parang doon yung Holy Spirit na sa'yo, kaya ka naiiyak na. Tama yung sinasabi na to, ganito. Kasi, Catholic nga, di ba? Yung asawa mo, Baptist, di ba? Simula nung nag-church ako, in-invite ko din yung mag-ama ko. Kaya ngayon, weekly, nag-church din sila. Amen. Na-bautismo na rin sila. Hindi pa. Hindi pa. Ngayon, dati, pag nag-aaway kami ng asawa ko, talagang nag-aaway. Ngayon, naiintindihan niya na ako, naiintindihan ko din siya. Hindi na kami totally nag-aaway na ano. Parang sinasabi na rin niya yung word of God na pag kay na kay Lord ka, ganyan. Yan, pagsubok lang yan. Hindi naman yan, yun. yung tawag dito, kaya siguro dinala niya ako dito kasi marami siyang pinag-realize sa akin na yung buhay na ginawa ko noon is hindi tama. Na dapat ayusin ko yung mga pagkakamali ko na hindi mo dapat Pangunahan. igawin na sa'yo yung buhay mo, yung ikaw yung buwan ng buhay mo. Nakafocus. Ikaw gumagawa ng plano. Yung plano mo, hindi dapat pala ipaplano. Pinaplano mo na wala siya. Kaya, wala talaga siya. Yun yung mali. Yung Katolik ako, alam mo, nag-church ako once a year, pag Pasko lang. Oo, seryoso. Minsan hindi pa. Ganun ako nung araw. Tapos, naisip ko nga, sabi ko ngayon, nag-church ako. Ako ba to? Yung parang, marirealize mo na, anong meron? Parang, pag nag-i-skip ako ng sabi ko, parang nag-guilty ako yung puso ko na, parang, para akong, May yung parang, kulang. yung pupuntahan ko dito, wala naman si Jesus dito. Pero parang, pag hindi ako umaten, parang, ko na, Kulang yung buhay mo. hindi, medyo parang, Guilty ka. nakaka-guilty na kahit wala siya dito. Pero nandito siya sa puso ko eh. Mm. Daladala ko siya eh. Na hindi man siya yung nakikita mo or na mo. Pero nasa puso mo siya sa nasa isip mo siya. Kaya lahat na nangyayari sa buhay ko, pinagdadasal ko sa kanya. Amen. Hindi na akong gabayan niya ako, huwag niya akong pahirapan. Kung magkaroon man ako ng problema, makayanan ko. Kaya naman no, kung nag-pray ako na Ano ba Never tumawa niya kayo ako. tumigil? never niya akong Ikaw kaya magtestimony doon. Hindi, pag nag-pray ako dati, never niya akong binigo. Doon naman ako talaga sa kanya na kailangan ko siya. Never niya akong binigo. Wala siyang binigo sa lahat ng pray ko. Kunyari may problema ako, sabi ko, Lord, tulungan mo na ako. Ikaw na lang yung kailangan ko. Ikaw na lang yung tutulong sa akin yan kasi hindi ko na alam kung paano pa. Kinabukasan, okay na. Kasi parang sabi ni Lord, nintay niya lang na, lumapit ka kasi sa akin. Kasi kung di ka lalapit sa akin, hindi matatapos yan. Yun yung sinasabi niya sa akin na tama naman. Na yun yung realization na dapat
sa akin ka lumapit eh. Hindi kasi. Hindi kay Marites. Ay. Amen! Amen! Ayun ka na! Amen. Sana Hindi maging akan. okay pa ako dito. Yung pinag-pray ko yung amo ko. Maktaan ng ano, yung... Siyempre may mga amo na hindi ko pa rin kilala kasi yung culture nila. Iba rin, iba sa atin. Kaya sana maunawaan nila ako, maunawaan ko rin sila kung ano yung mga bagay na kailangan ko maintindihan. Sana hindi okay, matapos ko. Kasi maraming pangarap. Maraming pangarap. Wag ka na magpaplano, sabi mo eh. Pangarap lang yun. Friend ako daw. Plano. Salamat sa kuan. Salamat sa Dati kasi pag magte-testimony, parang hindi pa ako ready magkwento. Ako nga, 11 years na ako. First time ko pa yung testimony ng time na yun. Pero yung kamay ko, ganun-ganun. No? Parang hindi ko kaya ma-share. Saan pa ngayon? Pero ngayon, hindi okay na. Sa Pilipinas na, talagang nagtestimony na ano. Tapos magiyakan. Kasi maganda ngayon mag-testimony ka pa para maging encouragement ka dun for others. Lesson din kasi sa iba yun. Tapos, Ano ko kasi. Oo. Yung mga natutunan ko. Ano, pastora ka na dun, sis? Hindi, ano lang, hindi ako magpapastor, pero yung mga nalalaman ko sa about God, i-share ko yan. Kahit ngayon sa alaga ko, sa amo ko, sinasabihan ko, si God lang yung nakakaano sa akin. Kasi, Titignan yung puso kasi mo. yung sa Baptist talaga, sa Bible, wala pastora. Walang Ah, pastora. Sa religion na, wala sa religion yan eh. Hindi ka maliligtas sa religion. Yan Walang- rin yung walang attendance mo sa church, pastora sa- nakakaligtas sa iyo. Tingnan mo Sana pala. pinapagay yung Dahil sa- Hoy, tapos na yung sharing. Iyakin ako kasi kaya Pareho kayong dalawa ay. akong Parang kaya hindi umiyak. Natakot ako kasi nasa ako sa convention na sana kasi makarelate yung din sa sa buhay ko kanya. sa 30. Magta-30 na ako next month. Relate na relate ako sa kwento mo. Ang dami ko relate hanggang ngayon yan. Pero ako magulo din ang buhay ko kasi 40 years old. Then yung sinamarize ko pa yun. Alam niyo ba, pinaranas mo yun ng Panginoon sa Kanya. Kasi may plano ng Panginoon na pag nandito ka na, diretso na yung buhay. Kasi, yun yung sabi na kapag tayo nilinis na ng Panginoon, napahalo ka na, yung baboy or yung aso na kapag yung baboy nilinis, babalik ulit dun sa Putikan. putik. So yung manok, yung Yung aso baboy naging naman, manok. kapag sinuka niya na, Kinakain. Diba? Hindi tayo gano'n. Basta nilinis na tayo ng Panginoon. So, dapat yung sumunod na tayo dun kung ano yung sabi ng Bible. So, I hope na nag-enjoy kayo. Na-bless kayo sa buhay Testimony. ni Kat. Thank you sa Okay, so, blessing. any Nagsipag-iyak ka na. I hope na magpatuloy kayo. No? Yun talagang pinaka-prayer ko pa na lahat ng members ng church na ito maging soul winners. Amen. Kasi kung gustuhin nila, available ako anytime. So, kasi gusto ko yung hindi lang yung member ka ng choir. Sabi nga na ni Kuya Leo na maganda na yung choir ka, so winner ka pa, media ka, so winner ka pa. Pero nasa Correct. tao talaga yan. Kasi Pang sports pa. sa totoo lang, napaka-bless ko talaga dito sa church na to. Dito ako natuto. Dito ako nagkaroon ng confidence. Dati, sobra ako talagang mahihain. Sabi ko sa inyo, doon na talaga ako sa gilid, doon sa may... Ilang taon ka bago ka nag-teach? Ilang taon ka muna dito bago ka nagturo? Mga 10 years yata. Kasi Bago ka nag-grow. Nag-teacher ka nung umuwi si Mami Minda? Oh, siya pumalit. Nag-start doon, no? Kasi head Thank you dali for ko pa siya. watching. Ako na yung nagsasab. Kasi nga, nagkaroon nga ng conflict, no? Between